Ikaw lang talaga, aking sinta, wala nang iba. Sa iyong tingin, ako'y nadadala mo sa ibang dimensyon. Pagkanta ni Liza habang nagpupuna siya ng mga lamesa sa restaurant na pinagtatrabahuhan niya. As always, napakaganda talaga ng boses mo, Liza. Kaya naman palagi kang binabalik-balikan ng mga customer natin dito eh. Sad ng boss ni Liza na si Ma'am Marie. Naku po Ma'am Marie, kayo naman po. Baka mamaya isipin ng mga customer dito, singer ako, imbes na waitress. Natatawang sagot ni Liza, habang pinagpapatuloy ang pagpupunas ng lamesa. Aba, bakit hindi? Sagot naman ni Ma'am Marie. Hangang-hanga kasi siya sa talento ng dalaga. Nga pala iha, ever since nung narinig ko ang boses mo, nagkaroon ako ng idea. What if magpagawa ko ng stage dito sa may malawak na part ng restaurant at dito ka kakanta? Alam mo, marami na kasi tayong mga customer na nagre-request ng ganito. Pero depende yun sa magiging desisyon mo, iha. Nakangiting pagpapaliwanag ni Ma'am Marie. Kakanta? Ako? Sa stage? Seryoso ba to? Namula si Liza sa hiya ngunit kinilig din dahil sa sinabi ni Ma'am Marie. Matagal niya nang pangarap ang kumanta sa harap ng maraming tao. Pero hindi pa siya nagkaroon ng pagkakataon. Sa totoo lang ma'am, matagal ko na pong gustong subukan yan. Pero kinakabahan po kong humarap sa mga tao. Pag-amin niya bago yumuko. Huwag kang matakot, Liza. Malambing na sabi ni Ma'am Marie sa dalaga. Ang talent mo ay hindi mo dapat itinatago. Hayaan mong marinig ka ng iba ang maganda mong boses. You deserve to shine like a diamond. Pagpapalakas ni Ma'am Marie sa loob ng dalaga. Siguro pag-iisipan ko muna po kung tatanggapin ko po yung offer nyo. Saka tatanungin ko po muna yung boyfriend ko. Aniya bago siya ngumiti. Go lang iha, take your time. Nakangiting saad ni Ma'am Marie. Bago ito nagtungo sa kusina para ang chef naman ang i-observe. Sa kabilang banda naman ay nakaupo sa swivel chair ang isang binata habang pinakikinggan nito ang kanta ng kanyang ina. Listening to Tita Yasi's song again? Can't blame you because her voice is so addicting. Bigla ang saad ni Cyrus, bago ito naupo sa tabi ng pinsan niya. My mother's voice is angelic. Too bad, she died 5 years ago. I miss her voice. Malungkot na saad ni Luke, bago siya sumandal. Cyrus, do you think makakahanap ba ako ng taong kaboses ni Mom? I am not sure about that, Luke. Alam mo naman kung gaano kaganda ang boses ni Tita, hindi ba? Saka, ano namang gagawin mo kung makahanap ka nga ng kaboses ng Mom mo? Tanong ni Cyrus sa pinsan niya. Don't tell me, aasawahin mo. Are you out of your mind? What if she's unattractive? Hindi pa nakakapagsalita si Luke nang unahan na siya ni Cyrus dahilan para samaan niya ito ng tingin. So what? May masama ba doon? Yeah, that's bad. Dahil hindi mo naman mahal pero pakakasalan mo. Dahil kaboses siya ni Tita. Teka nga lang, nag-aadik ka na ba't ganyan ka na mag-isip? You're overreacting, Cyrus. Hindi ako adik. Saka, buhay ko naman to. Kaya hindi mo kailangan mag-react ng ganyan. Aniya sabay irap bago ito tumayo at kinuha ang coat niya. Where are you going, cuz? Kahit magpaikot-ikot ka pa sa Maynila, wala kang makikitang kaboses ng mom mo. Huwag kang magsayang ng oras sa ganyan. I'm just going somewhere, Cyrus. Napaka-OA mo naman. Makikipagkita lang ako sa kaibigan ko. Grabe ka naman makapag-react. Inis na saad ni Cyrus. Minsan talaga ay may pagka-OA ang pinsan niya. Pero dulot lamang ito ng pag-aalala niya kay Luke. Akala ko naman kung ano na ang gagawin mo eh. Nga pala, may natanggap akong invitation mula sa anak ng business partner mo si Mr. Fuentes. Invitation yon sa kasal and ini-invite ka nila. That nosy guy again? Dati kinukulit niya ako at feeling close pa siya.
Tapos ngayon naman, iimbitahan niya ako sa kasal niya? Well, I guess I have no choice. Dahil baka bungangaan na naman niya ako. Buntong hiningang saad ni Luke. Napangisi si Cyrus at umiling. Mukhang may hate friendship kayo niyan ah. Bakit ba ayaw mo sa kanya? Napataas ang kilay ni Luke bago sumagot. Wala akong ayaw sa kanya. Sadyang makulit lang siya. Parang linta akong kumapit at hindi marunong sumuko. Yan pa naman ang ayaw ko sa tao. Tss, ayaw mo sa mga makulit, paano kung makulit din pala yung mapapangasawa mo? Tukso ni Cyrus habang pinipigilan ng tawa. Napairap si Luke. Hindi ko na problema yon. Basta pupunta ako para lang matapos na tong lahat. Wala akong balak magtagal. Sigurado ka ba? Baka mamaya, ikaw pang mahulog sa patibong ng kaibigan mong nosy na yan. Nagpatuloy si Cyrus sa pangaasar. As if. Walang makakahuli sa akin. Saka kaya lang naman ako kinaibigan niyan ay dahil sa impluensya ko. Kampanteng sagot ni Luke. Pero tanong lang bro, papaano kung sa kasal na pala ni Mr. Fuentes mo makikilala ang babaeng para sa'yo? That would be impossible, Cyrus. Ang gusto ko hindi ba kaboses ni Mama? No one can match my mother voice, you know? Bahala ka na dyan at aalis na ako. Aniya bago siya nagsimulang maglakad. Sige na, have fun. Ikamusta mo naman ako doon sa kapatid ni Josh? Tss, asik ni Luke bago siya lumabas mula sa opisina niya. Ngunit sa likod ng kanyang isipan, may kung anong bumabagabag sa kanya. At ito ang isang pakiramdam na hindi niya mawari. Para bang may mangyayari sa kasal na yon na magpapabago sa buhay ni Luke. Anong klaseng gulo kaya ang dala ng imbitasyong iyon? Break na tayo, Liza. Yan ang salita na bumungad kay Liza nang puntahan niya ang boyfriend niya sa mansyon nito. Kasalukuyan niya itong pinuntahan dahil halos ilang araw na siya nitong hindi kinausap ng walang dahilan. Ha? Pero bakit, Ken? Anong nangyari at nakikipaghiwalay ka na sa akin? Bago pa man matapos ni Liza ang sasabihin niya, ay may blanding babae ang lumabas sa pinto at lumapit ito kay Ken. Baby, tulungan mo akong maghanap ng mga accessories na gagamitin ko sa kasal natin. Saad ng babae na kumuha sa atensyon ni Liza. Napako si Liza sa kanyang kinatatayuan. Hindi siya makapaniwala sa kanyang naririnig at nakikita. Naramdaman niya ang paninikip ng kanyang dibdib. Parang may pumiga sa kanyang puso. Kasal? Anong kasal ang sinasabi mo? At sino ka? Anong ginagawa mo rito sa bahay ng boyfriend ko? Hindi makapaniwalang saad ni Liza. Dahilan para mapairap si Ken. Napairap si Ken at halatang naiinis pa sa kanya. Ex-boyfriend mo, hindi mo ba narinig ang sinabi ko? Tapos na tayo, Liza. Ex-boyfriend? Nababalo ka na ba, Ken? Hindi mo man lang ako kinausap ng maayos. Tapos ngayon, bigla mo na lang akong ipagpapalit sa babaeng to. Sino ba siya? Sagutin mo ako. Bago pa makapagsalita si Ken, sumingit ang blonde na babae. Oh my God! Ang ingay naman! Seriously, Ken, she's so annoying. Why didn't you break up with her sooner? Dito na tuluyang nagdilim ang paningin ni Liza. Anong sabi mo, bruha ka? Sino ka ba at anong karapatan mong sumingit sa usapan namin? Lumapit siya kay Angela at tinapunan nito ng matalim na tingin. Ikaw ang kabet, hindi ba? Ikaw ang dahilan kung bakit bigla akong hindi kinausap ng boyfriend ko. Nagtawanan si Ken at Angela. Tila tuwang-tuwang mga ito sa itsura niyang desperada at galit. Correction, sweetheart. Mariing sagot ni Angela. Sabay yakap sa braso ni Ken. Ako na ang fiancé niya, kaya technically, ikaw ang naging kabit. Walang hiya ka! Mabilis na lumipad ang kamay ni Liza at malutong na sampalang dumapo sa pisngi ni Angela. Ikaw ang kabit dito! Ikaw ang walang hiya! Kumuha ka ng lalaking may karelasyon, tapos ikaw pang may ganang magyabang? Hindi kita kilala, pero isa lang ang sigurado ko.
Isa kang mga agaw ng boyfriend. Nanlaki ang mata ni Angela, hawak ang kanyang pisngi. How dare you! Biglang sumingit si Ken. Mabilis na itinulak palayo si Liza. Tama na, Lisa. Tumigil ka na't umalis ka na. Huwag mong idamay si Angela sa galit mo. Masyado ka nang nakakaabala. Pekeng napatawa na lang si Liza habang lumuluha. Puno ng hinanakitang kanyang boses. Ako ang nakakaabala? Ako na girlfriend mo ng 3 taon? Ako na nagmahal sa'yo ng higit pa sa sarili ko. Ako na pinagpalit mo sa babaeng to. Akala ko pa naman nagbago ka na. Pero babaero, cheater ka pa ring lalaki ka. Pinangakuan mo ko ng kasal tapos ganito ang gagawin mo sa akin? Ang kapal. Sobrang kapal ng mukha mo. Sigaw ni Liza bago niya sinampal si Ken. Tumingin siya ng matalim kay Angela. Hindi mo siya makikilala kung hindi naging kami. Lahat ng bagay na alam niyang gawin para sa isang babae, ako ang nagturo sa kanya. Alam mo ba yon, ha? Pero sige lang, Angela. Enjoy your time with him. Dahil balang araw, ikaw rin ang iiyak kapag may bago na siyang ipapalit sa'yo. Naglakad siya palapit kay Ken. Pinunasan ang kanyang luha at ngumiti ng mapait. At ikaw, Ken, magsisisi ka sa lahat ng ginawa mo sa akin. Dahil darating ang araw, nababalik ka sa akin at nagsisisi na sinaktan at pinagpalit mo ko. At sa panahong yon, ako naman ang tatanggi sa'yo. At sa huling pagkakataon, tumalikod si Lisa. Naglakad palabas ng mansyon. Puno ng sakit at paghihirap ang nararamdaman niya. Pero isang pangako lang ang binuo niya sa sarili. Hindi ito ang katapusan ko. Ito ang umpisa ng bagong ako. Babangon ako. At balang araw, siya ang luluhod sa harapan ko. Lumipas ang ilang buwan at nakakausad na si Liza kay Ken. Nung unang linggo ay umiiyak siya pero ngayon ay hindi na. Kasalukuyan siyang nasa grocery store nang hindi inaasahang nakasalubong niya si Ken. Akmang dadaan na siya sa kabilang daan nang tawagin siya ni Angela. Oh baby, is that your ex, Liza? Wait, huwag ka munang umalis. Ano na namang kailangan niyo? Taas kilay na tanong ni Liza. Wala naman. I just want to invite you next Sunday. Kasal na namin ni Ken. Aba, talaga namang inimbitahan pa ako sa kasal nila. Ganon ba nila kagustong ingudgod sa mukha ko na ikakasal na sila? Grabe ang kakapala ng mukha nila, aba. Inis na saad ni Liza sa sarili. Bago pekeng nginitian si Angela. Paano kung ayaw ko? Wait, baka hindi ka pa nakaka-move on kay Ken. OMG, baka nga. Can't you just be happy for him? Saka hindi ba maganda ang boses mo? We need a singer kasi. I'll pay you 50,000 kaya pumayag ka na. As much as I don't want to go, ayaw ko ring magmukhang hindi pa nakaka-move on. Saka may paggagamitan din ako ng 50,000 eh. Ay, bahala na si Batman. Pangungumbinsin ni Lisa sa kanyang sarili. Ano bang kanta ang gusto niyong kantahin ko? Tanong ng dalaga bago niya kinuha yung invitation. Bawat halik baya si Calvarios. Anito dahilan para hindi makapaniwalang mapatingin siya kay Angela. Sobra na to ah. At talaga namang theme song pa namin nung ex ko na fiancé niya na ngayon ang gusto niyang kantahin ko? Pinagtitripan ba nila ako? Eh kung banatan ko kaya sila? Inis na tanong niya sa kanyang sarili. Kalma self, huwag mong ipahalata na nagagalit ka at baka isipin ng dalawa, hindi ka pa nakakausad. Okay, see you sa wedding nyo. Peking umiti si Lisa bago niya iniwan ng dalawa at nagmamadaling umalis. Wala na siyang nararamdaman na pagmamahal kay Ken, pero iba pa rin ang galit na nararamdaman niya ngayon. Nagloko sa kanya si Ken at para bang pinagtripan pa siya ni Angela. Ikinalma niya ang sarili bago siya humanap ng masasakyan papauwi. Kahit ayaw ni Lisa ay napilitan siyang pumunta sa kasal. Kasalukuyan siyang nasa may reception
nang lapitan siya ng kapatid ni Ken. Oh, hindi ka pa rin makamove on sa kapatid ko? At nandito ka para sirain ang kasal nila? Huwag ka namang masyadong desperate. Nakakahiya ka. Saad ng nakatatandang kapatid ni Ken na si Karen. Oh, nandito rin pala ang babaeng kaya hindi magkaroon-roon ng asawa dahil sa sama ng ugali. Asa ka. Kakanta ko para sa kapatid mo at asawa niya kaya ako nandito. In short, I'm only here for work. Inis na saad ni Lisa bago niya inirapan si Karen. Nang makarating na ang bride at groom sa reception, ay nagsimula na siyang kumanta. Patuloy lamang siya sa pagkanta na para bang wala siyang pakialam. Nang matapos ang kanyang pagkanta, saglit na katahimikan ang bumalot sa buong reception hall, bago nagsimulang pumalakpak ang mga bisita. Si Liza ay ngumiti ng tipid at ibinalik ang mic sa MC. Saka tumalikod upang bumaba ng stage. Ngunit bago pa siya makalayo, isang pamilyar na boses ang pumigil sa kanya. Liza. Napahinto siya. Alam niya kung kaninong boses yon, pero pinilit niyang huwag lumingon. Liza, sandali lang. Mahina na tono ni Ken, na para bang nangaasar na hindi maintindihan. Dahan-dahan siyang humarap. Kahit anong pilit niyang gawing matapang ang mukha niya, hindi niya maitago ang lungkot sa kanyang mga mata. Anong kailangan mo? Malamig niyang tanong. Napansin niyang malapit lang si Karen, nagmamasid, at ang bagong asawa ni Ken na si Angela, naabala sa pakikipag-usap sa mga bisita. Maganda ang kanta mo. Pero tanong lang, ano yung feeling na kinanta mo yung theme song niyo ng ex mo sa kasal niya sa ibang babae? Nakangising tanong ni Ken, dahilan para seryosong mapatingin sa kanyang dalaga. Napangisi si Liza, pero hindi ito umabot sa kanyang mga mata. Ang ganda ng tanong ah. Nangaasar ka ba? Saka, ano namang pakialam ko sa inyo? For your information, nakamove on ako sa'yo. Bago pa siya makaalis, biglang sumingit si Karen. Nakataas ang kilay at nakangisi ng parabang nangaasar. Talaga lang ah, kasi parang ang dami mong emotions kanina habang kumakanta. O baka naman umaasa ka pa rin na ikaw ang nasa tabi ng kapatid ko. Napailing si Liza at hinarap si Karen. Alam mo Karen, hindi ko na kailangang ipaliwanag ang sarili ko sa'yo. Pero gusto kong malaman mo, wala na akong pakialam kay Ken. Tumawa si Karen ng bahagya. O bakit parang ang lungkot-lungkot mo kanina habang kumakanta? Lumapit si Liza at tumitig kay Karen. Minsan Karen, hindi lungkot ang nakikita mo. Minsan, realization lang na buti lang nakalaya na ako. Ano ka ba naman Karen? Be respectful naman. Marami tayong mayaman na bisita. Maupo na kayo. Ikaw rin Liza. Saad ng ina nila Ken at Karen na si Cora. Ngunit nang naglalakad na sila, ay inihagis na ni Angela ang bouquet niya. At ang hindi inaasahang nakasambot nito ay si Liza. Oh, it looks like kilala na natin kung sino ang susunod na ikakasal. Sino pa nga ba? Di si Miss Singer. Nandito ba ang boyfriend o love interest ni Miss Singer? Kinikilig na saad ng MC. Talaga naman oh, sa dami-dami ng pwedeng makasalo nito, ako pa talaga? Saka paano ako ikakasal? Ni wala nga akong boyfriend. Kakabreak ko lang kamo dyan sa groom. Hindi na natapos ni Liza ang iniisip niya. Nang may isang lalaking matipuno, matangkad, gwapo, maputi, matangos ang ilong, mapula ang labi, at may mapupungay na mga matang lumapit sa kanya. Ay, super hot naman ang lalaking to. Isa ba siyang anghel na galing sa langit? Nandito ba siya para sunduin ako? Wala sa wisyong saad ni Liza sa sarili niya, habang nakatitig sa binata. Nice voice. Kaboses na kaboses mo ang mom ko. By the way, Ken is your ex, right? Wanna leave this party? Tanong ng lalaki at tumango na lang ang dalaga.
Hindi pa rin kasi siya makapaniwalang nilapitan siya ng ganito kagwapong nilalang. Naguluhan si Lisa sa mga nangyayari pero bago pa siya makapag-isip ng maayos, marahan siyang hinawakan ng lalaki sa kamay at inalalayan palabas ng reception hall. Ramdam niya ang tingin ng mga bisita, lalo na si Ken, Angela at Karen, pero wala na siyang pakialam. Pagkalabas nila ay agad siyang huminga ng malalim at kumingin sa lalaki. Wait lang, sandali, sino ka ba? Napangiti ang binata. Kita ang mapuputi niyang ngipin. Alright, I forgot to introduce myself. I am Luke Calverios. Napaawang ang labi ni Liza. Luke Calverios? Yung anak ng Queen of Boys na si Miss Yasi Calveros? Hindi makapaniwalang saad ni Liza na nagpatawa sa binata. Yes, I'm her son. Nakangiting sagot ni Luke. And you, Miss Singer, just saved me from a boring wedding. They only invited me there because they wanted to show me off. Napakunot ang noo ni Liza. Wait, what? So, sinagip kita? Akala ko ba ako ang sinagip mo dahil sa mga pinagsasabi ng tao doon? Kakabreak ko nga lang tapos bigla pa akong nakasalo ng bouquet ng bride. Tumawa si Luke bago ngumiti. Actually, parang both. Mukhang pareho tayong hindi dapat nandun, hindi ba? Napaisip si Liza. Oo nga naman. Wala na siyang dahilan para manatili ron. Wala na siyang dapat patunayan kay Ken, lalo na kay Karen na walang ginawa kundi maliitin siya. So, saan tayo pupunta? Tanong ni Liza nang tuluyan na silang nakalabas sa reception. Pilit niyang pinipigil ang kilig na nararamdaman niya dahil sa binata. What do you think about midnight picnic at my mom's favorite place? Are you in for that? Nakangising tanong ng binata at tumango naman ang dalaga. Hindi na nagdalawang isip si Liza. Lead the way, Mr. Calverios. Grabe, na-excite ako. At sa unang pagkakataon, matapos ang matagal na panahon, pakiramdam niya ay malaya na siya at baka, sa hindi inaasahang pagkakataon, ay may bago siyang simula. Dinala siya ng binata sa isang napakagandang lugar. Maraming mga bulaklak at nagpadala ang binata ng pagkain doon. Hindi alam ng dalaga pero para bang komportable na kaagad siya sa binata kahit na kakakilala pa lamang nila. Talaga? Ginawa nila yon sa'yo? I never thought the Fentas family are like that. Hindi makapaniwalang saad ni Luke habang nagkukwentuhan sila. Kahit si Luke ay hindi makapaniwalang nag-e-enjoy siya habang kausap ang dalaga. Para kasi siyang allergic sa mga babae noon, kaya kahit pakikipag-shake hands ay iniiwasan niya. Inabot sila ng 3:00 ng madaling araw sa pagkukwentuhan, at hinatid naman siya ng binata sa bahay niya. It was nice meeting you, Liza. I hope magkaroon pa tayo ng time para sa ganito ulit. I enjoy spending time with you. Nakangiting saad ni Luke bago niya inabutan ng calling card si Liza. Call me when you're free, and I'll take you out. Okay. Thank you nga pala for saving me today. Ingat ka sa pag-uwi. Nakangiting pagpapaalam ni Liza, at nagbabay naman sa kanya ang binata bago ito sumakay sa kotse. Masaya at hindi pa rin mawala ang bahid ng ngiti ng binata sa kanyang muka nang makarating siya sa mansyon niya. She's interesting. Sino? Yung babaeng hinigit mo ba kanina sa kasal ni Ken Fuentes? I might say, she's beautiful. And aside from that, she sounds like your mom, lalo na nung kinanta niya yung hit song ng tita. Bigla ang saad ni Cyrus na nagpagulat naman sa binata. Please, don't normalize unexpectedly talking. Because someone will have a heart attack dahil yan sa pinagagagawa mo. Narinig ni Luke ang mahina ngunit pilyong tawa ni Cyrus habang umiinom ito ng alak mula sa isang baso. Umiling na lang siya at saka naupo sa malambot na sofa.
Seriously, look. Hindi ko inaasahan na may makaka-attract sa'yo ng ganyan kabilis. You're the type of guy who doesn't even bother looking at a woman. Kahit halos sobrang dami na nang nagkakandara pa sa'yo, wala kang pakialam. Napangiti si Luke at tumingin sa kawalan. Ewan ko, Cyrus. She's just different. I feel comfortable around her, in a way I never thought possible. It's hard to explain but I'm sure you'll understand it soon. Napataas ang kilay ni Cyrus. Oh, hindi kaya nakahanap ka na ng makakatapat mo? Baka naman ikaw ang mahulog dyan, bro. Tumawa lang si Luke ngunit hindi niya maikakailang kakaibang pakiramdam sa loob niya. Bigla niyang naalala ang ngiti ni Liza, ang paraan ng pagtawa nito, at kung paano siya nito tinignan na para bang hindi siya isang untouchable na tao. Let's see. Aniya habang iniikot ang calling card sa kanyang daliri. Baka nga may kakaiba sa kanya. Samantala sa may kabilang banda naman ay nakahiga si Liza sa kama, habang tinitignan ang calling card na ibinigay ni Luke. Napangiti siya ng hindi sinasadya. Hindi ko alam ang mararamdaman ko. A handsome guy spent some time with me. At hindi lang basta-bastang gwapong lalaki. Mayaman at anak pa ni Miss Yasi Calverios. Sigaw niya sa sarili. Hindi niya alam kung ano itong pakiramdam na parang gusto niyang makita muli ang binata. Para bang hinahanap-hanap niya na kaagad ito. Kahit wala pa halos 2 oras simula nung ihatid siya ng binata dito sa bahay niya. Ngunit ang hindi niya alam, ang simpleng pagkikita nilang iyon ay magdadala ng mas maraming komplikasyon sa buhay nilang dalawa. Walang maisip na dahilan si Liza para tawagan si Luke, kaya naman hindi niya ito matawagan. Umabot ng halos 2 linggo silang walang komunikasyon. Ngunit dumating ang araw na nag-open na ang 3rd branch ng restaurant na pinagtatrabahuhan ni Liza. At sa opening day, ay kakanta siya ron. Kaagad niyang kinuha ang calling card at tinawagan niya si Luke. Hello? Sagot ni Luke. Halatang nagulat ngunit may bahid ng tuwa sa kanyang boses. Kahit na ano number ito ay alam niyang si Liza to. Hi, si Liza to. Medyo nahihiyang sagot ng dalaga habang mahigpit na hawak ang cellphone. Naalala mo pa ba ako? Tumawa naman si Luke sa kabilang linya. Of course, Liza. Ikaw pa ba? Hindi ko nga akalain na tatawagan mo ko. Akala ko hindi ka natatawag dahil almost 2 weeks ago na ang nakalipas. Yes, medyo natagalan nga, pasensya na. Sabi niya sabay kagat sa labi. Anyways, may grand opening kami mamaya sa branch ng restaurant na pinagtatrabahuhan ko. And I will be performing there. I was wondering kung baka gusto mong dumalo. Hindi agad sumagot si Luke ngunit narinig niya ang tunog ng pagbukas ng isang pinto sa background. Sayang naman kung hindi ako makakapunta, hindi ba? Sagot ng binata sa wakas. Anong oras? 7 p.m. Sagot ni Liza. Hindi maitago ang excitement sa boses niya. Sa bagong branch ng Marvy Restaurant sa May Delvedo City. Got it. See you there. Ani Luke bago nagpaalam. Pagkababa ng telepono, hindi mapigilan ni Liza ang mabilis na pagtibok ng puso niya. Sa loob ng 2 linggo, iniisip niya kung tatawagan ba niya si Luke o hindi. Pero ngayon, sa wakas, ay magkikita silang muli. Bakit parang mas kinakabahan pa ako dahil pupunta si Luke kesa sa magpe-perform ako? Ano bang nangyayari sa akin? Samantalang nakangiti naman si Luke bago niya inilapag ang cellphone niya sa desk. Hindi niya maintindihan kung bakit excited siyang makita ulit ang dalaga. Pero isa lang ang sigurado niya. Hindi niya palalampasin ang pagkakataong ito. 7 p.m.? May ka-meeting ka with the Smiths ng ganung oras, bro. Bigla ang singit ni Cyrus na halatang nakikinig sa usapan nila. Cancel the meeting. Yan na naman tayo sa ganyan eh. Ano na lang sasabihin ko kay Mr. Smith? Alam mo naman kung anong ugali nun.
Saad ni Cyrus. Kung hindi siya marunong umintindi, ay pwede naman akong mag-pull out sa business partnership namin. Aniya dahilan para mapakamot na lang sa ulo si Cyrus. Nga pala, you gave her your personal number, right? Kaya alam mo kaagad na siya yung tumatawag. You do know that all of your contact info is strictly private, right? Kaya nga sa akin lahat dumediretso lahat ng emails, calls sa text ng mga gustong kumausap sa'yo. Bakit mo ginawa yon? Tanong ni Cyrus sa kaibigan niya, na paikot-ikot sa swivel chair nito. So, siya lang naman. Saka, no one will know about this. I trust her. Ay wow, may exception. Iba ka pala ma-in love. Nagka-cancel ng meeting tapos may exception. Ano kayang magiging reaksyon ni Tita Yasi kapag nakita niyang anak niyang nagkakaganito? Saad ni Cyrus sa sarili niya, bago niya binuksan yung laptop para i-inform ang Smith na hindi tuloy ang meeting mamayang gabi. Handa ka na ba, Iha? This will be your first performance sa restaurant natin. Good luck! Saad ni Ma'am Marie bago siya nagpunta sa stage. Hindi niya pa rin makita si Luke ngunit kailangan na niyang kumanta kaya naman nagsimula na siya. Nang matapos siya sa pagkanta, ay malungkot siyang bumaba ng stage sa pag-aakalang hindi pumunta ang binata para panoorin ang performance niya. Napakaganda talaga ng boses mo, Liza. As always, you captivate me again just by singing again. Nakangiting saad ni Luke na nagpagulat sa dalaga. Napakurap si Liza at kaagad na lumingon kay Luke, na nakatayo sa tabi niya habang may hawak na isang buke ng pulang rosas. Napangiti siya, hindi makapaniwala na talagang dumating ito. Akala ko hindi ka pumunta. Mahina niyang sabi. Pilit na pinipigilan ang sariling maging emosyonal. Luke chuckled bago niya iniabot sa dalaga ang mga bulaklak. Of course, I wouldn't miss this. I was here the whole time, just watching you from the back. You were amazing up there. Napayuko si Liza. Ramdam ang init sa kanyang pisngi. Salamat. Hindi ko in-expect na mag-e-effort ka pang magdala ng bulaklak. Para sa isang katulad mong may napakagandang boses, worth it. Sagot ni Luke na may nakakalokong ngiti. Besides, I told you I enjoy spending time with you. Hindi alam ni Liza kung ano ang dapat niyang maramdaman sa sinabi ni Luke. Pero isang bagay ang sigurado. Tuwing kasama niya ito, may kakaibang saya siyang nararamdaman. Since nandito ka na rin, gusto mong mag-dinner? Pag-aalok ni Liza. Nagtatapang-tapangan kahit na gusto na niyang mangisay sa sobrang kilig na nararamdaman niya. As a thank you offer for coming here. Napangiti si Luke at bahagyang yumuko sa kanya. I would love that. At doon nagsimula ang isang gabi na puno ng masayang kwentuhan. Mga stolen glances at isang hindi maipaliwanag na koneksyon na unti-unting lumalalim sa pagitan nila. Simula nung gabing yon, ay halos linggo-linggo nang laman ng Marvy Restaurant si Luke. Palagi siyang nandoon para lang makausap ang dalaga. Para bang naging suki na ito ng restaurant. At umabot pa nga sa punto na binigyan na siya ng restaurant ng mga merch nito. Bukod doon ay napapadalas na rin ang paggagala nila ng magkasama. Palagi silang nandoon sa favorite place nila at nagpipiknik. Sa bawat linggong lumilipas, hindi maiwasan ni Liza na mapansin kung paano naging parte na ng buhay niya si Luke. Nung una iniisip niyang baka panandalian lang ang atensyon ng binata sa kanya. Pero habang tumatagal, mas lalo niyang nararamdaman ang sincerity nito. Isang hapon habang nakaupo sila sa ilalim ng malaking puno sa paborito nilang picnic spot. Tahimik lang si Liza na pinagmamasda ng mga ulap. Napansin ni Luke ang katahimikan niya kaya naman tinanong siya nito. Hey, may iniisip ka? Lumingon siya rito at marahang tumango. Wala lang. Naisip ko lang kung bakit mo ginagawa to.
Napakunot ang noo ni Luke. Anong ito? Ang palaging pagpunta sa restaurant, ang paglalaan ng oras sa akin, ang mga picnic na to. Bakit, Luke? May halong kaba sa boses ni Liza. Para na kasing magjowa ang turing nila sa isa't isa, kaya naman hindi na niya napigilang magtanong. Ngumiti si Luke bago sumandal sa puno at tumingin sa kanya. Dahil gusto ko. Gusto kitang makasama. Gusto kitang makilala pa. At gusto kong marinig ang tawa mo ng mas madalas. Nag-init ang pisngi ni Lisa sa sagot ng binata. Hindi niya alam kung paano tutugon. Kaya naman yumuko na lamang siya at pinaglaruan ang dulo ng kanyang damit. Ano ba namang sagot yan? Ayaw kong mag-assume kaya kung hindi mo ako gusto, sabihin mo na kaagad. Napabuntong hininga na lang ang dalaga. Dahil kahit anong pilit niya sa sarili, ay hindi niya ito masabi. Napangiti si Luke sa nakita niyang reaksyon ng dalaga. Hindi man niya ito direktang aminin. Alam niyang may espesyal na siyang nararamdaman para kay Liza. At sa ilalim ng lilim ng puno, sa gitna ng katahimikan at ihip ng hangin, may nabubuong damdamin na pareho nilang hindi maitatanggi. Dumating ang araw na hindi inaasahang nagkasakit si Luke. Dahil sa gabing hindi niya inaasahang nasira ang sasakyan niya. Sa kadahilan ng gusto niyang makita na nakauwi si Liza, ay sinamahan niya ito at nagpaulan. Kaya naman ngayon ay nilalagnatang binata. At nang malaman ito ni Liza, ay kaagad siyang pinuntahan ng dalaga. Pagdating ni Liza sa mansyon ni Luke, sinalubong siya ng isa sa mga kasambahay nito. Ma'am Liza, mabuti at nandito ka. Ayaw kasing magpahinga na Sir Luke. Nag-aalalang sabi ng matanda. Agad na nagtungo si Liza sa kwarto ng binata at nadatnyan niya itong nakahiga sa kama. Nakabalot sa kumot pero halata sa muka ang pagod at sakit ng ulo. Nang makita siya ni Luke ay pilit itong bumangon upang salubungin siya. Liza. Mahina ngunit may halong tuwa sa boses nito. Anong ginagawa mo rito? Umiling si Liza at lumapit sa kama. Hawak ang isang supot ng gamot at lugaw. Bakit hindi mo man lang sinabi sa akin na nagkasakit ka? Kung hindi pa ako tinawagan ni Manang, hindi ko manalaman. Hindi naman seryoso to. Sagot ni Luke. Pilit na pinipigilan ang bahagyang panginginig ng katawan. Napabuntong hininga si Liza, saka inilagay ang palad sa noo ng binata. Luke, ang taas ng lagnat mo. Paano kung lumala pa to? Dapat man lang nagsabi ka sa akin para hindi na to lumala ng ganito. Napatingin si Luke sa dalaga. Hindi sanay sa ganitong atensyon mula sa isang babae. Sanay siyang si Cyrus o ang ina niya ang nag-aalaga sa kanya. Liza, hindi mo naman kailangang... Shh! Pinutol ni Liza ang sasabihin nito at hinawakan ang kamay niya. Hayaan mo na akong alagaan ka ngayon, okay? Para maging maayos na rin ang pakiramdam mo. Hindi na nakatanggi pa si Luke. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang may nagmamalasakit sa kanya. Para bang hindi lang basta pakikisama. Isang tunay na pag-aalaga na walang kapalit. At hindi niya inaasahan. At habang sinusubuan siya ni Liza ng lugaw, hindi maiwasan ni Luke na mapangiti. Sa kabila ng lagnat at pangihina, alam niyang may isang bagay siyang gustong linawin sa sarili niya. At yun ay kung ano nga ba talaga ang nararamdaman niya para kay Liza. Yan, very good. Ngayon magpahinga ka na muna ng konti. At papainumin na kita ng gamot bago ka matulog. Aniya at tumango naman ang binata. Maya-maya lang ay uminom na ang binata ng gamot. Bakit ganito ang nararamdaman ko? Hindi naman ako nakakaramdam ng ganito sa iba. Bakit kapag si Liza ang kasama ko, para bang wala na akong mahihiling pa sa mundo? Tuluyan na nga ba akong nauhulog kay Liza? Tanong ni Luke sa sarili niya habang pinagmamasdan niya ang dalaga. Nakasalukuyang pinupunasan siya.
Habang yan ang nasa isipan niya, tinatanong din ng dalaga ang sarili niya dahil sa mga pangyayari. Bakit ako nag-alala sa kanya ng sobra-sobra? Hindi naman ako ganito nun, lalo na sa ibang lalaki. Pero iba si Luke. Iba ang pakiramdam ko kapag siyang nasa harapan ko. Gusto ko siyang alagaan. Gusto kong siguraduhin na magiging maayos siya. Hindi ko maintindihan, pero parang may kung anong mainit na pakiramdam sa puso ko tuwing nakakasama at nakikita ko siyang nakatingin. Naputo lang pag-iisip ni Liza nang maramdaman niyang hinawakan ni Luke ang kamay niya. Mahina pero ramdam niya ang init ng palad nito. Napatingin siya sa binata at sa kabila ng panghihina nito, may kakaibang ningning sa mga mata niya. Salamat, Liza. Mahinang sabi ni Luke. Kung wala ka dito, ewan ko kung paano ko kakayanin na magpahinga ng walang kain at pag-aalaga mo. Bahagyang namula ang pisngi ng dalaga. Hindi niya alam kung paano sasagutin yon. Kaya ngumiti na lamang siya at hinawakan ng mas mahigpit ang kamay ng binata. Nandito lang ako, Luke. Sagot niya. Kaya huwag kang mag-alala dahil palagi kitang aalagaan. Nakangiting aniya bago umupo sa kama. Habang bumibigat ang talukap ng mga mata ni Luke, isang bagay ang sigurado na sa kanya. Hindi lang simpleng pag-aalaga ang nararamdaman niya para kay Liza. At ganoon din si Liza. Unti-unti na niyang naiintindihan ang sinisigaw ng puso niya. Tahimik na nagkatitigan sina Luke at Liza. Unti-unting naglapit ang kanilang mga muka. Ramdam ang init ng hininga ng isa't isa. Pareho silang hindi gumagalaw. Parang hinihintay kung sinong magfa-first move o aatras. Napapikit na si Luke at si Liza naman ay napalunok. Handa na sa kung anong mangyayari ng biglang bumukas ang pinto. Boss, dala ko na yung gamot mo. Bumili na rin ako ng pagkain sa paborito mong restaurant. Masiglang saad ni Cyrus, nang mapagtanto niya na wrong timing ang pagpasok niya. Muntik nang mahulog si Liza sa inuupuan niya, habang si Luke naman ay napailing at napahiga ulit. Walang kamalay-malay si Cyrus sa tensyon sa loob ng kwarto. Aba, parang ang init dito ah. May nangyayari bang kababalaghan? O baka naman may mangyayari pa lang? Nakangising pangaasar ni Cyrus, dahilan para samaan siya ng tingin ng binata. Shut up, Cyrus! Sigaw ni Luke habang namumula ang pisngi nito. Just put that thing you bought there and leave my room. Saad ni Luke kaya naman dali-daling umalis doon si Cyrus. Dahil doon ay naging awkward sila at nahiga na ng tuluyan si Luke sa higaan niya. Doon na pagtanto ng binata ang isang bagay. Mahal na nga niya ang dalaga at ito ang babaeng gusto niyang pakasalan. Isang gabi habang nasa mansyon ulit sila ni Luke, ay tahimik na nakaupo si Luke at Liza sa may garden. Malamig ang hangin, pero mas ramdam ni Luke ang kaba sa dibdib niya. Matagal na siyang may gustong sabihin, at ngayong silang dalawa na lang, alam niyang ito na ang tamang pagkakataon. Liza. Pagbasag ni Luke sa katahimikan. Napatingin ng dalaga sa kanya. Bakit? Napabuntong hininga si Luke. Para bang pinipilit ang sarili na ilabas ang mga salitang gustong sabihin. Nung una kitang nakilala, hindi ko inakalang magiging ganito tayo. Hindi ko inasahang magiging importante ka sa akin. Bigla namang nagtaka si Liza dahil sa sinabi niya ngunit pilit nang umingiti ito. Eh ano naman ngayon? Biro niya pero halatang kinakabahan siya. Narinig kita nun. Naalala ko si Mom. Diretsyong sagot ni Luke. Kaboses mo siya. At sa hindi ko maipaliwanag na dahilan, parang ang gaan ng loob ko sa'yo. Akala ko dahil lang yun sa alaala ng mom ko. Pero habang tumatagal, na-realize kong hindi lang pala yun.
Napatigil si Liza. Anong ibig mong sabihin? Paninigurado niya dahil ayaw niyang mag-assume. Aamin na ba siya sa akin na nagugustuhan niya na ako? Anong dapat kong sabihin? Gusto ko rin kasi siya. Hindi mapakaling saad ni Liza sa kanyang sarili. Hinawakan ni Luke ang kamay ng dalaga at marahang pinisil. Mahal kita, Liza. Hindi lang dahil kaboses mo si Mom. Mahal kita dahil ikaw yon. Ikaw ang nagpapagaan ng mundo ko. Ikaw ang gusto kong makasama sa bawat araw. Napalunok si Liza. Hindi makapaniwala dahil sa pagkabigla na nararamdaman niya. I know, this is all of a sudden. Seryosong saad ni Luke, bago niya mas lalong hinigpitan ang hawak sa kamay ng dalaga. Pero gusto kitang makasama habang buhay. Papayag ka ba kung aalukin kita ng kasal? Liza, will you marry me? Namilog ang mga mata ni Liza. Hindi niya alam kung paano sasagutin. Pero ang puso niya, ito na yata ang matagal niya nang hinihintay. Natahimik si Liza dahil doon. Ramdam niya ang sincerity ni Luke. Pero hindi niya alam kung kaya na niyang tanggapin ang alok nito. Luke! Mahina niyang saad bago umiwas ng tingin. Napakunot noo ang binata. Bakit, Liza? May mali ba sa sinabi ko? Umiling ang dalaga. Hindi naman sa ganon. Pero hindi ko alam kung handa na nga ba ako dyan sa gusto mong mangyari. Saglit na natahimik si Luke. Hindi ka pa handa sa akin? Hindi pa ako handa sa kasal. Sagot ni Liza. Luke, mahalaga ka sa akin. Alam ko rin na may nararamdaman ako para sa'yo. Pero ang bilis ng lahat. Hindi ko alam kung kaya ko nang tumalon sa isang bagay na hindi ko pa lubos naiintindihan. Napalunok si Luke. Masakit pero naiintindihan niya ang dalaga. Sabi nga nila, kung mahal mo, hihintayin mo. So, anong gusto mong gawin? Tanong niya, may bahagyang lungkot sa boses. Napangiti si Liza bago hinawakan ng pisngi ng binata. Gusto kitang makilala pa ng mas mabuti. Gusto kong siguraduhin na hindi lang dahil sa alaala ng mama mo, kaya mo ako gusto, kundi dahil ako talaga. Napabuntong hininga si Luke, pero sa huli tumango siya. Okay, mahina niyang sabi. Maghihintay ako, Liza, hanggang sa dumating ang araw na handa ka na. Salamat, Luke. At sa gabing iyon, sa halip na isang engagement, isang pangako ang nabuo. Isang pangakong hindi madali pero totoo. Pero ang tanong lang ay kung makakaantay nga ba si Luke sa pangako ng dalaga. Sa paglipas ng mga buwan, hindi maitatanggi ni Liza ang unti-unting sumisibol na damdamin ng selos sa kanyang puso. Hindi lang dahil sa dami ng kaagaw niya kay Luke, kundi dahil na rin sa marami nang sumusubok na mapalapit sa binata. Hindi pa man siya pumayag sa alok na kasal ni Luke. Ramdam niya ang pangamba sa dami ng babaeng nakapaligid dito. CEO si Luke, mayaman, matalino, at hinahangaan ng marami. Hindi lang sa negosyo ito hinahangaan, kundi pati na rin sa kanyang itsura at personalidad. Madalas niyang marinig ang mga bulong-bulungan ng mga empleyado ni Luke, lalo na ang mga babaeng may lihim na paghanga rito, tuwing sinasama siya ng binata sa kumpanya nito. Isang gabi habang nasa restaurant si Liza kung saan siya nagtatrabaho, naisipan niyang yayain si Luke na magpalipas ng oras kasama siya. Patapos na rin kasi ang shift niya at marami siyang gustong ikwento sa binata. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan ito. Luke, tapos na ako sa trabaho. Gusto mo bang tumambay muna tayo? Masayang tanong niya. Ngunit agad na sumagot ang binata. Pasensya na, Liza. Marami pa akong kailangang tapusin sa opisina. Hindi ako makakaalis ngayon. Napayuko si Liza.
Ah, ganun ba? Sige, ingat ka na lang. Pagkababa ng tawag ay pilit niyang iniintindi ang sitwasyon. Alam niyang abala si Luke sa kanyang trabaho, kaya hindi siya dapat magduda. Ngunit hindi niya maialis sa kanyang isipan ang lungkot na nadarama niya. Kaya pumunta siya sa isang cafe, malapit sa opisina ni Luke para magpalipas ng oras. Habang naglalakad siya sa kalsada, hindi inaasahang nakita niya si Luke sa tapat ng isang mamahaling restaurant. Hindi ito nag-iisa. May kasama itong isang magandang babae. Parang pinagsakluban ng langit at lupa si Liza sa nakita niya. Nakita niya kung paano ngumiti ang babae kay Luke, kung paano ito hinawakan sa braso, at kung paano tila walang problema ang binata sa presensya nito. Napako ang tingin ni Liza sa eksena. Ramdam niya ang paninikip ng kanyang dibdib. Sino ba ang babaeng yun? Bakit ganon sila kalapit sa isa't isa? Hindi kaya ipinagpalit niya na ako? Dahil hindi ako pumayag na magpakasal sa kanya? Hindi makapaniwalang saad ni Liza. Puno ng takot at sakit ang nararamdaman niya. Gusto niyang lumapit at gusto niyang tanungin si Luke kung bakit ito nandito. Ngunit pinigilan niya ang sarili. Pilit niyang nilunok ang pait na unti-unting bumabalot sa kanyang puso. Sa halip, humakbang siya palayo. Pilit na kinakalma ang sarili. Hindi naman siguro ko ipagpapalit ni Luke, hindi ba? Nangako siya sa akin na ako lang mamahalin niya at hihintayin niya. Hindi naman siguro tama ang hinala ko, di ba? Aniya bago pinipigilang tumulo ang luha niya. Ngunit sa loob-loob niya, isang tanong ang paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan. Ano nga ba talaga siya sa buhay ni Luke? Pero kung wala lang talaga siya kay Luke, bakit kailangan niyang magsinungaling sa akin? Pwede niya namang sabihin sa akin na kaya siya hindi makakapunta ay dahil may kikitain siya, hindi ba? Bakit kailangan niya pang magsinungaling? Sunod-sunod na tanong ni Liza sa kanyang sarili. Hindi na niya inopen sa binatang tungkol dito dahil baka magalit lamang ito sa kanya. Pero patuloy na ganitong pangyayari ang sunod-sunod na nangyayari. Dahil doon ay hindi na napigilan ng dalaga ang maghinala. Gabi na nang umuwi si Liza. Galing siya sa puntod ng ina niya at nagpasama siya sa binata ngunit may kailangan daw itong gawin. Habang papauwi siya ay hindi inaasahang nahagip niya ang 2 tao sa di kalayuan. Nanginginig ang kamay ni Liza habang pinagmamasdan ng mga to mula sa di kalayuan. Gusto niyang lumapit at gusto niyang kumprontahin si Luke. Pero may bahagi sa kanya na nagsasabing huwag. Hindi niya alam kung anong mas masakit, ang pagsama ni Luke sa kanya dahil busy ito sa trabaho, o ang katotohanang hindi nito sinabi sa kanya. Nakasama nito ang babaeng kasama niya nung nakaraan. Dahil hindi na niya kinaya ang sakit, mabilis siyang umalis at nagtungo sa isang pinakamalapit na park. Doon siya umupo sa isang bench at hinayaang tumulo ang luha. Hindi niya alam kung ano ang dapat niyang gawin. Ang sakit-sakit. Bakit ganito ang nangyari? Hindi dapat ganito eh. Sino ba kasi yung babaeng yon? At palagi na lang siyang inuuna ni Luke. Mas mahalaga ba siya kaysa sa akin? Lumuluhang tanong niya sa sarili. Kinabukasan hindi niya nagawang makipag-usap kay Luke. Iniiwasan niya ito. Pilit na itinatago ang lungkot sa kanyang mga mata. Ngunit hindi naman ito nakaligtas kay Luke. Liza, may problema ba? Tanong ni Luke nang makita siyang tahimik sa backstage ng restaurant. Wala. Sagot niya. Pero hindi siya makatingin ng diretso sa mga mata nito. Hinawakan ni Luke ang kamay niya. Liza, alam mong hindi ka marunong magsinungaling sa akin. Sabihin mo sa akin, ayos pa rin ba tayo? Napakagatlabi si Liza. Gusto niyang magsabi pero paano kung mali lang ang hinala niya? Paano kung masaktan lamang siya sa sagot nito? Ngunit bago pa siya makapagdesisyon, bumukas ang pinto at pumasok ang babaeng
kasama ng binata kagabi. Look, finally, nandito ka lang pala. Hindi pa ba tayo aalis? Nakangiting tanong ng babae. Napatigil si Liza. Pakiramdam niya ay nanlamig ang buong paligid. Muling nagtagpo ang kanilang mga mata ni Luke. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi niya nagawang itago ang sakit. May pupuntahan pa kayo? Mahina niyang tanong. Nag-alangan si Luke. Business meeting lang, Liza. Tumango siya at pilit na pinapakalma ang sarili. Sige, mag-ingat ka. At sa unang pagkakataon, naramdaman ni Liza na baka hindi na lang hinala ang nararamdaman niya. Baka may dahilan talaga para matakot siyang mawala si Luke. Kinagabihan ay inabangan siya ni Luke sa labas ng restaurant upang ihatid sa bahay. Liza, halika, ihahatid na kita. Alok ni Luke. Ngunit kita sa muka ng dalaga ang pag-aalinlangan at para bang hindi ito masaya na nakita siya. Hindi na, Luke. May ibang maghahatid sa akin. Malamig niyang sagot. Nagtaka ang binata. Liza, may problema ba? Umiling siya ngunit hindi niya mapigilang tanungin. Sino yung babae? Isa sa anak ng business partner. Matagal ko na siyang kilala. Pero wala siyang espesyal na papel sa buhay ko. Paninigurado niya dahil parang nakikinita na niya kung bakit nagkakaganito ang dalaga. Tumango lang si Liza, ngunit hindi maalis ang bigat sa kanyang dibdib. Hindi lang yung babae ang babaeng may gusto kay Luke, marami pa. Huwag ka nang tumanggi at ihahatid kita. No buts, kaya sumakay ka na sa kotse ko. Aniya kaya naman wala nang nagawa si Liza. Sa bawat araw na lumilipas, lalo lang siyang kinakain ng selos na hindi niya kayang ipakita. Hindi nagtagal. Napansin ni Luke ang unti-unting paglayo ni Liza. Hindi na ito madalas sumasama sa kanya sa mga date. Hindi na rin ito madalas tumawag o nagre-reply sa kanyang mga message. Nang minsang puntahan niya ito sa restaurant, hindi ito lumabas para salubungin siya. Doon niya na napagtanto. May bumabagabag kay Liza. Kaya isang gabi ay hindi na siya nakapagtimpi. Dinalaw niya si Liza sa apartment nito upang kumprontahin ang dalaga. Dahil kahit siya ay hindi na rin mapakali dahil sa kinikilos ng dalaga. Pagbukas ng pinto, nagulat si Liza. Luke, bakit ka nandito? Pumasok si Luke. Seryoso ang mukha habang nakatingin sa dalaga. Liza, anong nangyayari sa atin? Bakit parang iniiwasan mo ko? Hindi ka naman ganito sa akin ah. Nag-iwas ng tingin ng dalaga. Wala, busy lang ako. Napabuntong hininga si Luke at marahang hinawakan ang kamay nito. Liza, sabihin mo sa akin, may bumabagabag ba sa'yo? Kung meron man, ano ba? May nagawa ba akong mali? Napakagatlabi si Liza. Hindi niya gustong sabihin, pero hindi rin niya kayang kimkimin. Look, kaya mo lang ba ako gustong pakasalan dahil kaboses ko ang iyong ina? Nagulat si Luke. Hindi niya inaasahan ang tanong na yon. Anong klaseng tanong yan, Liza? Malamang hindi. Simula nung una ang sabi mo, naaalala mo ang mom mo dahil sa boses ko. Pero kung isang araw may isang babae kang marinig na mas malapit sa boses ng ina mo, paano kung hindi pala ako ang mahal mo, kundi ang alaala niya? Aminin mo nga sa akin, kaya mo lang ba ako minamahalay dahil naaalala mo sa akin ang iyong ina? Totoo ba talagang mahal mo ako? Tumahimik si Luke. Hindi dahil totoo ang sinabi ni Liza, kundi dahil hindi niya inaasahang ganito pala ang nararamdaman ng dalaga. Nagsisisi siya na hindi man lang niya kinamusta ang nararamdaman nito. Liza, mahal kita dahil ikaw yan. Oo, nung una, ang boses mong nagpakalma sa akin. Pero habang nakikilala kita, ikaw mismong minahal ko. Hindi lang ang tinig mo, hindi lang ang pagkanta mo, kundi ikaw mismo.
Napaluha si Liza. Hindi ko alam, Luke. Naguguluhan ako. Hindi ko alam kung kaya kong maniwala dahil sa mga ginawa mo. Nagsinungaling ka sa akin. Yun ang mas lalong ikinasama ng nararamdaman ko. Sinabi mo sa akin na nasa trabaho ka, pero kasama mo yung babaeng yun. Alam mo ba kung gaano kasakit para sa akin na puro excuses ka na makasama mo lang siya? Hindi mo na kailangan pang magsinungaling dahil kung ayaw mo na sa akin ay matatanggap ko naman. Si Rina ba? Like I told you, she's just a friend. And anak siya ng business partner ko. There's nothing between us, Liza. Maniwala ka sa akin. Ikaw lang ang mahal ko. Pagpapaliwanag ni Luke sa dalaga. Gusto ko ng space, Luke. Mas mabuti siguro na wag na muna tayong magsama palagi. Sa kabila ng sakit na dulot ng mga salita ni Liza, pinilit ni Luke na intindihin ito. Tumango siya kahit masakit. Kung yan ang gusto mo, bibigyan kita ng oras. Pero isang bagay lang ang tatandaan mo. Hindi kita iiwan. Hindi kita hahayaang isipin na ikaw lang nagmamahal sa relasyon. Patutunayan ko sa'yo, araw-araw, na ikaw ang gusto kong makasama. Kahit wala ka sa tabi ko. Mahal na mahal kita, Liza. At pag dumating ang araw na handa ka na, at sasabihin ko sa'yo ang mga dapat kong sabihin. Hindi na napigilan ni Luke ang sarili niya at naluha na siya bago niyakap ang dalaga. Ayaw talagang layuan ng binata si Liza pero wala siyang magawa. Nirespeto niya ang desisyon ng babaeng minamahal niya. Hindi kita susukuan, Liza. Kahit pahirapan mo pa ako ng sobra, ay sa akin at sa akin ka pa rin uuwi. Akin ka lang at mahal na mahal kita. Lumuluhang saad ni Luke bago niya hinawakan ang pisngi ni Liza at hinalikan niya ito. Sa sumunod na mga linggo, hindi na nagkita pa ang dalawa. Nanatili si Liza sa apartment niya habang si Luke naman ay nasa Hong Kong dahil sa business trip niya. Pero kahit na malayo ay araw-araw, may natatanggap na bulaklak. Isang sulat o isang mensahe si Liza mula kay Luke. Hindi siya kinulit, hindi siya pinilit. Ngunit naramdaman niya ang presensya ni Luke sa kabila ng kanilang distansya. Day 37. Simula nung humingi ka ng space. Magandang umaga, mahal ko. 143 red roses. Sumisimbolo yan na mahal kita. Huwag mong kalilimutang alagaan ang sarili mo, ha? Mahal na mahal kita at palagi kang kakain ng maayos. Day 48. Simula nung humingi ka ng space sa akin. Good morning sa babaeng minamahal ko. Pink peonies naman ngayong araw. Bigla ko tuloy na alala yung araw na sinabi mo sa akin na ang cute ng peony flower. Sinabi mo pa sa akin na gusto mong may ganyang bulaklak sa magiging kasal natin. Miss na kita at gustong gusto ko nang umuwi kaso no choice ako eh. Kailangan kong tapusin ang trabaho ko rito para ma-secured ko ng future natin at ng magiging anak natin soon. Day 59 simula nang humingi ka ng space. Magandang gabi, mahal ko. Lilis ang pinadala ko sa'yo ngayong araw. Naalala mo ba yung may nadaanan tayong flower shop? At sinabi mong gusto mong magkaroon ng lilis sa kwarto mo kasi ang bango nila? Sana kahit papano, napangiti kita sa simpleng regalo kong to. Miss na kita, Liza. Konti na lang, makakauwi na ako sa'yo. Day 72 simula nang humingi ka ng space. Good morning, love. Sunflowers naman para sa'yo ngayon. Ikaw kasi ang araw ko, kahit malayo ko. Ikaw ang nagbibigay ng liwanag at sigla sa bawat araw ko. Alam mo bang sinadya kong hanapin ang pinakamagagandang flowers para sa'yo? Katulad mo, palaging nakakahalina at nagbibigay ng init sa puso ko. Hintayin mo ako, Liza. Hindi ako titigil hanggat hindi nakakabalik sa'yo. Day 85 simula nang humingi ka ng space. Malapit na mahal ko. White roses naman ngayon. Simbolo ng bagong simula at dalisay na pagmamahal. Katulad ng pagmamahal ko sa'yo. Alam kong mahirap itong pinagdaraanan natin,
Pero sana sa pagbabalik ko, matanggap mo pa rin ako ng buong buo. Mahal na mahal kita, Liza. Wala na akong ibang hinangad kundi ang ikaw at ako. Sa dulo ng lahat ng to. Hindi mapigilan ni Liza ang maiyak habang binabasa niya ang mga mensahe ni Luke araw-araw. Ramdam niya sa bawat salita ang tapat na pagmamahal nito, ang pangungulila, at ang matinding pagnanais nitong bumalik sa kanya. Mahigpit niyang niyakap ang cellphone niya at pilit na pinipigilan ang paghikbi. Ngunit tuluyan na siyang bumigay. Napatingin siya sa mesa kung saan nakapatong ang maraming vase na puno ng iba't ibang bulaklak. Itong lahat ay galing kay Luke. Ang bawat kulay at uri ay may kwentong kasama. May alaala silang dalawa. Inabot niya ang isang pink peony. Mariing pinisil iyon, habang pilit niyang sinasabi sa sarili na tamang desisyon niyang humingi ng space. Pero bakit parang mas lalo lamang niyang naramdaman ang kawalan? Bakit parang mas masakit nung humingi ako ng space? Akala ko, kaya ko nang hindi siya nakikita pero mukhang hindi. Nang sumunod na araw ay nagdesisyon siyang puntahan ang isang lugar na madalas nilang tambayan ni Luke. Ito ang isang parke malapit sa lawa. Umupo siya sa parehong bench, kung saan minsan silang nag-usap tungkol sa kanilang mga pangarap. Doon niya muling binuksan ang mga mensahe ni Luke. Binasa isa-isa, at sa huli, napangiti siya sa kabila ng luha. Luke, mahina niyang bulong sa hangin. Miss na rin kita. At sa sandaling yon, napagtanto niyang hindi niya na kayang itanggi ang totoo. Mahal niya si Luke, at hindi niya na kayang maghintay pa ng matagal para sabihin ito sa binata. Miss, okay ka lang ba? Tanong ng isang lalaki bago ito lumapit sa kanya. Oo, okay lang ako. Nangungulila lang sa lalaking minamahal. Ngumiti ng bahagya ang lalaki at tumango. Mukhang mahal na mahal mo siya. Napabuntong hininga si Liza tumingin sa malayo. Oo, mahal na mahal. Pinunasan niya ang luhang dumaloy sa kanyang pisngi. Pero ako rin ang lumayo. Ako rin ang natakot. Nagpakain ako sa hinala ko. Saglit siyang natahimik. Hawak pa rin niya ang cellphone. Tinititigan ng huling mensahe ni Luke. Day 85 simula nang humingi ka ng space. Malapit na mahal ko. Paulit-ulit niyang binabasa. Tila ba gusto niyang isapuso ang bawat salita. Naupo ang lalaki sa kabilang dulo ng bench. Kung talagang mahal mo siya, baka dapat mong sabihin sa kanya bago pa mahuli ang lahat. Napatingin si Liza sa lalaki. Hindi niya kilala ang lalaking to, pero sa isang simpleng pangungusap lang, ay parang nagising siya sa katotohanan. Pero paano? Wala siya rito. Nasa malayong lugar siya. Saad ni Liza. Napaka-effort niya, miss. Mahirap pakahanap ng lalaking araw-araw kang susulatan, kahit nasa malayo siya. Halatang babawi talaga siya sa'yo. Miss na miss ko na siya. Mahal na mahal ko rin siya. Miss na rin kita, Liza. Bigla ang saad ng isang tao mula sa likuran niya. Nabigla si Liza at napatingin siya ron. Hindi na niya napigilan ang sarili niya at napaluha nang nakita ang binata. Luke! Sigaw ni Liza bago siya yumakap dito. I'm sorry, Liza. Alam kong kasalanan ko ang lahat. Ngayong nandito at handa ka na, sasabihin ko na sa'yo ang mga rason kung bakit ko palaging kasama ang babaeng yon. Aniya habang magkayakap silang dalawa. Umalis na rin yung lalaki doon upang bigyan ng space ang dalawa. Oo, nagsinungaling ako. Hindi siya anak ng business partner ko. Siya si Lauren, ang pinsan ko. Siya ang kapatid ni Cyrus. Ang dahilan kung bakit ko siya kasama nung nakaraan ay dahil nagpapatulong ako sa kanya tungkol sa kasal natin, in case na pumayag ka na. I am just so excited dahil ikaw na talaga ang gusto kong pakasalan.
I'm sorry dahil naghinala ka ng dahil doon. Pero trust me, Liza. Wala akong ibang minahal kundi ikaw. Ikaw lang at wala nang iba. Mahal na mahal kita, Liza. Ikaw lang. Lumuluhang pagpapaliwanag ni Luke. I'm sorry for doubting you. Natatakot lang akong masaktan ako kaya ako nagkaganon. Mahal na mahal kita eh. Alam kong marami ang naghahabol sa'yo. Kaya hindi ko napigil ang sarili ko na mag-alala. Dahil alam kong kayang-kaya mo kong palitan kapag nakahanap ka ng mas better sa akin. Hinawakan ni Luke ang mukha ni Liza at marahang pinahid ang luhang bumagsak sa pisngi nito. Wala nang ibang mas better sa'yo, Liza. Ikaw lang ang gusto ko. Ikaw lang ang mahal ko. Bulong niya habang nakatitig sa mga mata ng dalaga. Huminga ng malalim si Liza bago mahigpit na niyakap si Luke. I'm sorry, Luke. Natakot lang ako. Pero ngayon, alam ko na. Alam kong ikaw lang ang gusto ko sa buhay ko. Alam ko rin na ako lang ang mahal mo. Hinaplos ni Luke ang buhok niya at marahang hinaplos ang kanyang likod. Hindi mo kailangang matakot, mahal. Hinding-hindi kita iiwan at palagi akong mananatili sa tabi mo. Ilang sandali silang nanatiling magkayakap, parang binubura ang lahat ng mga pangambang na magitan sa kanila. Maya-maya lang ay hinawakan ni Luke ang kamay ni Liza at marahang bumulong. So, handa ka na bang sagutin ang tanong ko? Napangiti si Liza sa kanya. Kita sa mukha ang gulat at excitement. Anong tanong? Dahan-dahang lumuhod si Luke sa harap niya. Kinuha ang isang maliit na kahon mula sa kanyang bulsa at binuksan niyon. Isang makinang na singsing ang bumungad sa kanya. Liza, this time, please say yes. Will you marry me? Napuno ng luha ang mga mata ni Liza. Pero sa pagkakataong to, hindi dahil sa pag-aalinlangan o takot, kundi dahil sa kasiguraduhan. Ngumiti siya at tumango. Sabay sagot ng matamis na, Yes, Luke, I will marry you. Bago pa siya makapagsalita pa, mabilis siyang hinila ni Luke sa isang mahigpit na yakap. At pagkatapos ay, isang masuyong halik ang dumampi sa kanyang labi. Sa wakas, wala nang hadlang, wala nang alinlangan. Ang pagmamahal nila sa isa't isa, at sa pagkakataong to, alam nilang, hindi na nila pakakawala ng isa't isa. Thank you. Thank you, Liza. Mahal na mahal kita. Masayang saad ng binata bago muling niyakap ng mahigpit ang dalaga. One step closer of making you mine, Liza. One step of becoming yours, Mr. Claverios. I love you too. Nang araw na iyon ay nagkabati ang dalawang nagmamahalan. Naging masaya na sila at lahat ng mga tanong nila na hindi masagot ay naayos na. Ngayong taon sana nila balak magpakasal ngunit hindi inaasahang nabuntis si Liza. Kaya naman, napospon dito. Sa halip na panghinaan ng loob, mas lalo pang tumibay ang relasyon nila. Nang malaman nilang buntis ang dalaga, hindi maipaliwanag ni Luke ang saya. Mahal, hindi na natin kailangang ipagpaliban ng kasal. Aniya habang hawak ang kamay ni Liza. Umiling naman ang dalaga. Gusto kong maging maayos ang lahat, Luke. Gusto kong maging handa tayo sa bagong buhay na darating. Sa kabila ng pagkaantala ng kanilang kasal, naging masaya ang bawat araw para sa kanila. Mas naging maalaga si Luke. Palaging sinusiguradong komportable at ligtas si Liza. Kahit abala sa kumpanya, lagi siyang may oras para sa minamahal at sa kanilang magiging anak. Mahal, gusto ko ng rambutan, langka at balimbing. Nakangusong saad ni Liza. Alright, mahal. Maghahanap ako ng ganyan para masatisfied ang cravings mo. Nakangiting saad ng binata. Halos lahat ng cravings niya ay nasusunod ni Luke. Kahit na madaling araw ay lumalabas ang kanyang asawa, maging masaya lamang siya. Sa bawat galaw ni Liza, laging nariyan si Luke. Kapag naglilihi siya,
kapag hindi makatulog, at lalo na kapag may mood swings. "Look, gusto ko ng mango float," biglang sabi ni Liza, kasalukuyang 12:00 ng madaling araw. Tiningnan siya ni Luke na may halong amusement. Mango float? 12:00 ng madaling araw? Napaawang ang labi ni Liza. Tila ba nagtatampo? "So, hindi mo ko bibigyan o ibibili?" Napatawa si Luke at mabilis na hinaplos ang kanyang pisngi. Siyempre, ipapagawa kita. Maghintay ka lang, mahal. At ganoon ang naging takbo ng kanilang buhay. Punong-puno ng pagmamahal, pag-aalaga at pag-unawa. Lumipas ang ilang buwan, dumating na ang araw na pinakahihintay nila. Sa loob ng delivery room, hawak ni Luke ang kamay ni Liza. Sobrang higpit ng pagkakakapit nito sa kanya. Kaya mo yan, mahal. Aniya habang pinupunasan ng pawis sa noo nito. At sa sandaling marinig nila ang unang iyak ng kanilang anak, hindi napigilan ni Luke na mapaluha. Hawak niya ang kanyang mag-ina. Kasiyahan sa kanyang puso. Welcome to the world, little one. Bulong niya habang tinitignan ng kanilang munting anghel. Larkin Vince Calverios. Iyan ang pangalan niya. Nakangiting saad ni Liza bago siya hinalikan sa noo ng asawa niya. At sa sandaling yon, alam nilang nagsimula ng panibagong chapter ng kanilang masayang pamilya. Ang chapter na puno ng pagmamahal, pagtitiwala, at walang katapusang pangarap para sa isa't isa. Yan ang mga pangyayari 7 taon na ang nakalipas. Kasal at kasalukuyang may 3 anak na sila ngayon. Si Larkin ang panganay, si Lizelle ang ikalawa, at ang bunso ay si Licker. Kasalukuyang muling nagdadalang tao si Lisa para sa kanilang ika-4 na anak. Kaya naman sobrang saya ni Luke. Ang kaso lang ay palaging nagsusungit si Liza. "Sorry, mahal. Kung ang hirap hanapin ang cravings ko, Hindi ko kasi alam pero yan ang gusto kong kainin eh." Malungkot na sabi ni Liza sa asawa niya. Bakit ka nagsusorry, mahal? Okay lang, no? Basta para sa'yo, handa akong gawin ang lahat. Mahal na mahal kita, Liza. Sobrang thankful ako dahil ikaw ang naging asawa ko. Mahal na mahal din kita, Luke. Nakangiting saad ni Lisa bago nila niyakap ang isa't isa. Hindi inaasahang pag-ibig na, hindi nagsimula sa tunay na pag-ibig pero nagtapos sa pagmamahalan. At dito na nagtatapos ang kwento ng pagmamahalan ni Luke at Liza. Maraming salamat sa pakikinig. Ang tunay na pagmamahal ay hindi natitinag ng pagdududa at hindi minamadali. Ito ay isang prosesong kailangang pagdaanan ng 2 taong handang ipaglaban ang isa't isa. Sa kwento ni Luke at Liza, natutunan nilang ang tiwala at paniniwala sa damdamin ng isa't isa, ang tunay na nagpapatibay. Papatibay. 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 Papatibay.